Ako ho ay naniniwala mga kababayan na yung boto ni Bongo, 'no, tanggalin mo yung boto dun nung mga sumuporta kay Bongo na na government supporters. Yun na po yung boto ni Inday Sara Duterte. Kasi paliwanag ko diyan, wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Bongo. Yun na yung pinaka-power nila. Ibig sabihin, madami pong nalaga sa kanila. Pero okay, isa pa nga! I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Eh ako nga winawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Ano gusto Iba eh, no? Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Oh. Iba yung lantek nung ni Roque. Isa pa nga, Roque. Ako nga winawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? Ano po ang reaction ng Malacanang dito, mga bossing? Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero Totoo naman ho, no? Hindi nila kayang itago yung mga galit nila. Hindi nila kayang kumbaga, galit na galit ka na. Bilang Vice Presidente, ayokong maging isang pangit na imahe, no? Sa mga kabataan. Galit na galit ako sa inyo, pero sige, kalma lang. Yung tipong ganun ho, mga bossing. Okay. Impeachment. O sige, kapag ka na-impeach ako, wala tayong magagawa. Ganun ang ano nila eh. 'Di ba? Pero kapag yung sila ho nagsasalita, tipong gusto nila na pagka kayo hindi kayo agree sa amin o wala kayo sa panig namin, malilintikan kayo. Dadanak ang dugo. Kala ko nga ho sa pelikula ko lang maririnig yung mga ganun eh. Yung pala, pati sa totoong buhay. Dadanak ang dugo. Bloodbath. Pati daw si Roque. Akala nila siguro, ang mga nakikinig sa kanila ay palagi lang pong DDS. Na gustong-gusto yung patayan, gustong-gusto yung murahan. Sabi ni Gamel, matanong ko lang, paano nakapasa si Sara sa bar exam? Di kaya binayaran o tinakot ang Supreme Court? Di ho natin alam. Pasado daw eh. Bossing Mark, kasalanan ni Amy, pinapasok niya ang Duterte. Tahimik sila sa Davao. Good day. Tinawag, inaya. Magpresidente ka nga dito. Kaso lumabis sa kapangyarihan. Ayun, ang ending napunta sa ICC. Tuloy. medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Pero sobra naman yun, no? Kung figure of speech lang ho yun, mga kababayan. Yung tipo bang parang sila-sila lang ang nakakarinig? Grabe. Miski ho ito, mga bossing pakinggan nyo ho. Tinuligsan naman ng ilang House prosecutors ang pahayag ng bise. It's a terrible example to the youth who are watching her. And we will leave that to the senators to decide whether she is guilty or not. Ang iniisip ko din dito, mga bossing, yung tipo bang, pamensahe para sa mga senador. Pag hindi kayo umayos, pag in-impeach nyo ako, dadanak ang dugo. Yung tipong ganon, parang, sige, umpisa na pala ha, ang impeachment. Gusto ko nang umpisahan yan, kasi ready na kami. No? Dadanak ang dugo. Pag narinig ng isang senador na takot sa kanila, naku po, ayokong ganito ang mangyari sa akin. Mabigat kalaban ang mga Duterte. Si Pulong nananaksak, gustong manaksak doon sa beer house. Si Inday Sara Duterte nananapak. Si dating Pangulong Duterte, madami na daw pinagbabaril o kung ano man. Ano na lang, hindi ko na lang i-impeach si Inday Sara Duterte. Ganon siguro. Yung pahatid ni Inday Sara Duterte tungkol sa bloodbath na yon. Iyo ba?
Para naman, kabahan kayo sa akin. Ako, i-impeach nyo. Pero ano po ang sagot ng House panel, mga bossing? Kapag ka hindi na-impeach si Inday Sara Duterte, ang kasunod nilang hakbang ay kasuhan ng plunder. Style ni Sara Duterte, yang salita na binitiwan niya, bloodbath, nanakot lang yan, pero posible din dumanak ang dugo, no? Sanay silang gumawa ng krimen sa pagpatay. Tuloy po, sir. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima, kung may dugumang dadanak, ito raw ay kay VP Sara. Opo, sumagot. Matapang ko no? Senadora Leila De Lima, kung may duguman dadanak ay kay Inday Sara Duterte kasi siya yung ini-impeach. Siya yung ini-impeach. At kami, wala naman, huhusga lang kami. Yung mga senador, judge sila. Hindi naman yun ang dadanak ang dugo. Dahil sa impeachment trial, ang tanging nililitis ay yung taong na-impeach. Diyan naman daw magaling si VP Sara sa mga walang saysay na kayabangan at karahasan. Dagdag pa ni De Lima, ang impeachment trial ay hindi isang palabas ng dahas, kundi isang sagradong proseso ng pananagutan sa konstitusyon. Di ba? Pagka naipaliwanag nila, mga kababayan, dyan sa impeachment na yan, yung mga nawawalang pondo, yung mga confidential funds, panigurado ho ako, no? Gugustuhin sila ng taong bayan. Kailangan maipaliwanag ng maayos. Hindi yung kagaya nung sinasabi nung kila Marcoleta, sinasabi nila alam ko ang naging proseso, may sablay doon sa pag-file ng proseso. Hindi ho ganun yun, mga bossing. Kung babanatan mo lang, ihinto na natin tong impeachment na ito kasi mali ang prosesong ginawa ninyo. No? Para hindi masagot kung ninakaw ba, or nagamit ng maayos yung pera. Kasi ganun yung nakikita ko sa sinasabi ni Marcoleta. Ang aatakihin niya yung proseso kung paano yung proseso kung paano inilatag yung impeachment. Parang hindi ko narinig na dadali siya o ipapaliwanag nila mismo na hindi nawala yung pera ng bayan. Na hindi nawala. Kailangan yun, di ba? Doon kayo dumali. Kawawa ang mamamayang Pilipino kapag kayong inaabuso nitong mga to, yung loophole. Kasi hindi ganyan No, mali yung proseso. Kaya itigil ang impeachment. Kawawa ang sambayan ng Pilipino doon, mga bossing. Alin dito? Ano to?